So yun nga guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. So ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, and andito tayo para magbigay na naman po ng panibagong reaksyon regarding nga po dito sa vlog ni Hayats. So yan guys, at mukhang may madadagdagan na naman ang magkakaso dito kay Kapeso po ano dahil mukhang may ginawa na naman itong kabalbalan sa isang sponsor ng Tingguapa. At balita ko pinag-aaralan na daw kung ano yung ikakaso kay Kapeso at talagang hindi siya uurungan, hindi palalagpasin ito guys, no? At regarding po yata ito sa paninira ni Kapeso sa produkto na pamana pa yata, ano, pamana pa yata ng mga magulang ni Ma'am Nika itong negosyo na ito, kumbaga family business at sinisiraan ni ni Kapeso. Naku po, yari ka diyan. Hindi ka uurungan yan. Yari ka diyan, Kapeso. Sinasabi ko sa iyo. And hindi lang yata 'yon. Dahil ang may agenda yata. May agenda kung bakit sinisiraan and parang gusto yatang ipasok yung sarili niyang negosyo na plastic-plastic, no? Sa pamilya Batalero. Kaya sinisiraan niya yung produkto ng iba para yung sarili niyang negosyo ang asikasuhin or i-promote nitong mga magulang ni Viancy, yung mga plastic-plastic ba. And balita ko meron pang isang plano itong si Kapeso guys. According kay kay Hayats ay nako, mukhang gagawin pang modelo itong si Viancy. Sabi na plano pa yata na gagawing business ni Kapeso na notebook. And para malaman po natin ang buong kwento ay samahan po ninyo ako hanggang dulo ng video na ito guys, no? And of course, big love shoutout po sa lahat ng mga solid Kalingap supporters and of course sa aking mga subscribers and kahit sa mga silent viewers, mega love shoutout din po sa inyo lahat. And bago tayo magtuloy-tuloy, syempre huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matuwang at Edna Vlogs and Kalingap Rab. And yun, sama po rin niyo ako hanggang dulo. So, let's go. Ngayon, dito tayo sa aking thumbnail. Tungkol dito sa mga pinagsasabi sa pagkain na dala ni Sis Nika. Pagkain pala guys. Pagkain pala yung produkto. Gusto mong siraan ang business, family business na pamana? Dahil gusto mo i-promote ang mga plastic mong tinda? Pamana, which means kung pinamana pa yan ng mga magulang ni Ma'am Nika, ibig sabihin ay matagal na existing itong kumbaga negosyo na ito and of course kapag ka matagal na existing, ibig sabihin legal. Ganun po ibig sabihin nun. At lalong-lalo na kapag ka sa Metro Manila ka nagnenegosyo, ay kailangan lumaban ka ng talagang legal dahil marami pong naninilip dito. Marami pong naninilip. Kaya madali ka lang mabisto kapag ka hindi legal ang iyong negosyo. So yan, tuloy. Ha? Gusto mo na si Miss ang mag-promote sa tinda mong mga plastic? Okay. So, yun pala guys, hindi lang pala yung mga magulang ni Bianci ang gusto ni Kapeso na mag-promote sa mga paninda ni Kapeso po na mga plastic-plastic, kundi si Miss kung tawagin. Ang tinatawag niya Miss dito guys, ay walang iba kundi si Bianci. Para doble ang pagkapaldo-paldo mo? Dahil alam mo na si Miss maraming sponsor. Okay. Mautak nga, no? Dahil alam ni Kapeso na maraming sponsor itong si Bianci, kaya target niya na ipapromote talaga yung kanyang negosyo. Which means kasi ganito kasi yan guys kapag ka maraming sponsors yung isang tao, kapag ka nag-promote yan, kahit gusto o hindi yung produkto, kahit may silbi o wala, talaga bibili dahil sa susuportahan nga nila yung kanilang sinusuportahan. Ganun po yun. Mautak din. Kumbaga, utak negosyante nga, no? So, tuloy. Sigurado, bibili sa'yo. Paldo ka na sa live mo, paldo ka pa sa business mo. Double Yun. purpose ang gusto mo. Kaya kung ano-ano ang mga pinagsasabi mo sa dala na produkto ni Sis Nika, Yun lang yung masaklap, no? Ayaw lumaban ng patas. Ayaw lumaban ng patas. Kumbaga, kung gusto niyang ipapromote yung negosyo niya, no?
kailangan pa ba niyang manira ng produkto ng iba? Kumbaga, talagang siguro nasa ano na niya, nasa sistema na niya yung paninira, no? Yung paninira. Kagaya ng ginagawa niya sa Team Kalingap na, na pinagmulan niya, kumbaga, talagang walang tigil. So, yan po yun. Base sa comments ni Sis Nika kahapon sa live ko, baka isampal pa raw niya sa'yo ang lisensya ng DTI at sa FDA. So, yun. Sabi ko na nga, ba't lisensyado? Kumbaga, may permit sa DTI at FDA yung food products. Kung ano bang food products yan ay as of now, hindi ko pa alam. Ha? Baka gusto mo pang isampal daw. Baka dyan sa description ng ating title, may haharapin kayang legal na proseso ang Baboy Ramo sa mga pinagsasabi niya tungkol sa family business at pamana? Tanong niya. Pamana. Yun, pamana, no? Kumbaga, inumpisahan ng mga magulang. Tapos umabot sa mga anak. And umabot na rin siguro sa mga apo kasi alam ko, malalaki na rin yung mga anak ni Ma'am Nika po, ay matagal nang existing tapos sisiraan lang. Sisiraan lang ng kung sino-sino. Syempre, ano yan, mabigat yan. Anong nakain mo? At base sa nabasa ko sa komento doon sa live, na inaamin mo na nagkamali ka sa sinasabi mo sa pagkain na dala ni Nika. Kung totoo Oy, grabe. So, inamin niya na nagkamali siya. Ibig sabihin, na-guilty siya. Lalo siyang ano dyan, kung mapagdidesisyonan nung siniraan niya, may-ari ng siniraan niya na produkto, na ituloy-tuloy ang kaso, mas madali. Kasi umamin siya eh. Grabe. yung komento na yon na inaamin mo na nagsisisi ka na may mali ka, huli na. Ayun, nagsisisi siya. Nagsisisi siya, kaya lang, of course, huli na, kagaya din na niyan ng ginagawa niya sa Kalingap, no? Hindi man siya nagpakita ng pagsisisi, pero huli na, kasi naumpisahan na siyang, asikasuhin ng Kalingap. At ito naman, tungkol sa kay Ma'am Nika po, of course, huli na. Huli na yan, kasi siniraan na niya eh. Ibig sabihin, yung mga nakapanood, no mga time na sinisiraan niya yung produkto, ay baka hindi na napanood yung pagsisisi niya. So, ibig sabihin, yung mga nakapanood nung una, ay nandun pa rin sa kaisipan nila. Yung paninira niya, Naku po, sa social media pa naman, ang sisiraan mo, ano yan, kumbaga, lahat makakapanood. Buong mundo po yan. Grabe siya. Dahil anong sabi ni Sis Nika sa live ko kahapon, ilalapit niya sa kanilang abogado. Ayun na. Pag nakita na may kaso sa'yo, matik na yon. Ako Ayun na. mismo, magbibigay ng tulong Uy, para pambayad sa abogado. Para Aray yung ko. pagkayabang mo, yung pagka-angas-angas mo, yung kapagtapang-tapangan mo, at lalong hahaba yung mga ngipin mo na parang baboy na aliwas na nandoon galing sa kakahuyan. Hahaba yan ng hahaba. Naku po. Magpasan ka Grabe. ng kaso. pag humaba pa yung ngipin niya, ano na mangyayari? Magiging lalabas na dito. Napakita ka ng angas sa mga sponsor na andyan lumapit sa'yo? Ha? Ah, Kaya naninira ka sa pagkain na yan? Intindihin mo, baboy na mo, pamana ang business na yan galing sa magulang. ayun, nagpakitang gilas pala siya dun sa sa sponsor na lumapit sa kanya. Banggitin man natin o hindi kung sino-sino yung mga yun, alam kong alam nyo na. So, not necessarily na banggitin pa kung sino-sino yung mga sponsor na yan, guys. Ha? Intindihin mo yan. Hindi mo alam ang background ng taong sinisiraan mo ang business nila. Tingin mo, pipitsyogen. Tingin mo, katulad natin, napatay gutom. Isinama ni Hayats yung sarili niya. Sa tingin mo, tulad natin, napatay gutom. Ano din tong si Hayats, pati sarili niya, sinama niya. Ha? Akala mo, nag-sponsoran lang para
sumikat yung paninda, yung business. Mali ka. Anong sabi ni Sis Mika sa live, sa komento sa live ko kahapon? Kilala ang business nila sa buong Manila. Diyan So, yun pala yung iniisip ni Kapeso, no? Na kunwari, sponsoran lang itong Sinika para ma-promote din yung kanyang negosyo. So, yun pala yung nasa isip niya, no? Ni Kapeso. So, bakit kaya naisip niya yun? Paano niya naisip yun? Siguro, yun yung ano niya. Yun din yung, yun yung kanyang plano. ka lang matakot. Tapos sinisiraan mo, isa ka lang patay gutom katulad ko, nanlilimos lang sa mga Aray ko. sponsor. Ha? O, anong tinatawa mo dyan? Bibiana Aquino. O, may mga ngipin. O, ha? Gandang hapon, Ma'am Hayats. Marilyn Sala Tambo, shout out sa'yo. Sabi ni Sis Winnie Buhay, ingon panipis kapiste, himuon pakuno, tagabaligya ang inahan ni Dalaga. Hindi ko na maintindihan yan, guys. Ganyan Sorry. talaga, Sis Winnie Buhay. Pag ang tao may plano, na yung negosyo niya, yun ang ipopromote para doble ang paldo-paldo niya. Paldo Sabi ko na nga ba no? Iba talaga yung mga masasamang agenda. Kailangan pa manira ng iba, no? Para maipasok lang niya, ma-entry niya yung kanyang gustong ipapromote na negosyo na sabi ka ni Hayats ay plastic-plastic. Grabe naman yan. sa negosyo mga plastic. Dahil pinopromote ng isang taong maraming sponsor at siyempre, pag pinopromote ng isang sikat at maraming sponsor na may mga pira, bilang pagmamahal nila sa taong yan, bibili kahit plastic pa yan na maya-maya ay nayuyupik na. Yun, actually, nabanggit na natin yan kanina, no? Pagdating sa mga sponsor or sa mga supporters ng isang tao, ay talagang kapag ka nag-promote yan, na kahit na anong produkto, kaya importante pa yan, o kumbaga walang silbi, ay talagang sa pagpapakita nila ng suporta ay bibili at bibili sila. So, yun pala yung yun pala yung purpose ni Kapeso. Magaling. Magaling, no? Pero booking na booking siya nitong ni Hayats. Oh, ano ang resulta doon? Paldo-paldo, maliban sa kanyang paglalay. Ha? Utak pairalin natin, utak pagalawin natin, o ano ngayon? Yang ngipin mong haba-haba na. Pinaubaya mo na. Kay boss kayo. Si Miss, dahil hindi ka na makabanat. Pinaubaya na daw niya si Biancy kay kay sino ba to? Kay Kayo, no? Kumbaga dahil hindi na siya makabanat sa Kalingap dahil nga sa kaso, no? Kumbaga yung kanyang corona ay pinapasa niya. Grabe, kailangan kailangan isalin niya muna yung corona niya. Kalingap. O, nasaan ang tapang mo? Ilabas mo ang tapang mo. Pabayin mo pa ang pangil mo. Ha? Dahil mayroon ka rin haharapin kaso sa paninira mo sa pagkain. Family Yun lang. business, ibig sabihin, hindi pipitsuging pamilya. At saka pag sinabi mo kasing guys, hindi sa hindi sa may kinakampihan tayo. Kumbaga explain lang natin in general kasi ito. Kapag ang negosyo ay ipinamana, ibig sabihin na matagal nang di ba? Matagal nang existing. And ibig sabihin kaya tumagal yan dahil nagugustuhan ng mga consumers. Isa sa pinakamahirap na i-maintain yung business na pagkain, guys, kasi yan 'di ba, necessity, daily needs. Kumbaga basic commodity ang produkto na 'yan. Mahirap i-maintain, kailangan talagang yung produkto mo kapag kaganyan ay sabi na natin 100% na perfect, na hindi makakasira sa health no ng mga tao. Ibig sabihin kapag tumagal ng ganun katagal yung negosyo, maayos siya. Tapos sisiraan lang. Masakit 'yon. Sisiraan lang ng ganun lang. Medyo sablay nga talaga 'yun. Hindi pipitsuging pamilya. Hindi katulad sa atin na nanalimos sa sponsor para Aray ko. makabayad sa abogado.
Okay din 'to ano, hindi lahat ay inaano kay Kapeso. Pati sarili niya sinasama niya. Natin, natin yung ginagamit na salita. O ngayon, paano yan? May kaso ka kay KBSM at may Mhm. darating kaso sa tinatawag mong prinsipe. At Meron talagang darating na kaso, kay Kalinga Prab. So ito panoorin po natin itong maiksing, video clip na aking, isisingit guys 'no. yung kang haharapin Actually, may form na nga po ako dito. Ayan o, yung form na fill up natin. Laban na natin to. Ilaban na natin. Di tumitigil eh. Ayan, may form. Asikasuhin natin ngayong linggo. So yun 'no, at, this coming Sunday, aasikasuhin kasi alam natin busy lahat. Siguro naka-schedule din 'yan. So binanggit man o hindi ni Kalinga Prab kung sino yung, irereklamo niya or kakasuhan niya ay automatic alam na kaagad, wala naman pong ano, wala naman pong talagang ibang, tuloy-tuloy na naninira tungkol sa kanya personally, kundi yung tao lang din na yun 'no, yung si Kapeso lang din. So naku, sunod-sunod. Yung kay BSM, kay Kuya Val, sa aking pagkakaalam ay apat yung kanyang, irereklamo. Apat na ano, magkakaibang ano po, magkakaibang, kaso yung kakaharapin ni Kapeso kay Kuya Val and, hindi ko rin sure kung ilan itong ifa-file ni Kalinga Prab. And madadagdagan pa kay ano naman, kay Ma'am Nika, naku, matatagtad ng kaso itong si Kapeso guys. Well, deserve ba niya? Deserve ba niya guys na makasuhan ng napakarami? Kayo nang bahalang mag-comment dyan. at mayroon kang haharapin sa paninira mo sa family business nila ni Sis Nika. Hala, sige, sponsor! Tumahay kayo dyan ng pera! Tumahay kayo para ibigay ninyo dyan sa baboy ramo na yan. Sa mga sponsor daw na sumusuporta kay Kapeso, tumahay daw kayo ng pera para ipamigay sa sinusuportahan po ninyo. Waste of money. Ginagamit ninyo sa galit ninyo sa kalingap. Yun pala. Kaya pala yung mga nag-i-sponsor kay Kapeso ay dahil may galit sila kasi sa Kalingap, ay ginagamit nila sa Kapeso dahil alam nila na ito ay matabil. Kumbaga, mangakngak at malakas ang loob na kalabanin ng Kalingap. Okay lang naman kung malaban, kung tama yung pinaglalaban niya sana. Ang problema ay paninira eh. Paninira po yun. And ang masaklap, pati yung foundation mismo na legal at matagal nang tumatakbo ay sinisiraan. So, bahala ka dyan. Mahirap yung ginagawa mo, Kapeso. Dahil alam ninyo, galit na galit. Hmm. Ulit-ulitin namin yan sa inyo para magising kayo. Ang kaso na yan, hindi bago. So, ibig sabihin, yung mga sponsor niya ay may galit din. May galit din sa Kalingap. Kaya ginagamit nila yung vlogger na yon na grabe kung manira. So, ayan. Sige. Pagpatuloy nyo. Nakatambay. Nakasurveillance ang mga cyber. Actually, matagal na dapat yan. Sabi nga daw sa cyber guys, matagal na pala kayong sinisiraan, sabi sa Kalingap. Ay, bakit ngayon lang kayo nagreklamo? Alam naman natin, itong si Kuya Val ay talagang sobrang haba yung kanyang pasensya at sobrang laki yung kanyang pangunawa po. And of course, ngayon lately kasi, nag-iba na. Kumbaga talagang sobra-sobra na. Dahil nga siguro, kaya naging ganon si Kapeso dahil may mga sponsor na rin na naggaganon sa kanya. Kaya palala ng palala. Wala nang tigil. So ayan, ang napala niya guys. Ngayon, tumahimik. Kinasuhan. Marami pang kasunod dyan. Nagtapang-tapangan lalo. Sabi niya, OMG, ang daming sponsor nito. Sigurado, paldo-paldo ako. Habaan ko pa ang pangil ko. At kailangan kong hasain. Gamitan ko na ng karburandom. Para lalong tumalas nang ginamitan mo ng karburandom sa paghasa sa pangil mo. Ayan na.
padandahan ng napurol at ipinaubaya mo na si Miss kay Boss Kayo. Kawawa! May harapin ka ng kaso pag malas-malasin ka sa paninira mo sa family business. Grabe talaga nagagawa ng pera, guys, no? Iba talaga nagagawa ng pera. Kayang-kayang, parang ano eh, parang jukebox hindi kakanta kapag ka hindi hinuhulugan ng pera. Parang ganun yun. Ganyan talaga. Pag ang taong sobrang angas, sobrang tapang-tapangan, wala namang pinansyal na kapasidad. Aray Kundi, ko. sanda lang, umaasa lang sa kita sa paglalay. Negosyo mong Walang financial capacity pero nagtatapang-tapangan at umaasa lang sa kita, sa paninira, sa pagla-live. Grabe yan. plastic, tingin mo ba? Yayaman ka dyan? Bakit ka bumalik sa pagka-whitey? At 3 channel pa, hindi ka pa kontento sa isa. Uy, 3 channel dami. talaga. Ob-ob na ang hindi makakaintindi sa galawan mo. Ob-ob. Ob-ob lang hindi makaintindi. Daw. Daw. Sabi ni Hayats, ang hindi makaintindi sa galawan daw ni Kapeso ay ob-ob. Alam nyo na yun. O ngayon, anong nangyari sa haba ng pangil mo? Na hindi ka kontento sa bato lang hinahasa. Yung pangil mo. Hindi lang bato, hindi ka kontento, kundi karburandum. Guys, carborundum, yun po yung hasaan ng kutsilyo. Yung magkaiba yung texture na magkabilaan. Grabe Hinahasa mo ng karburandum. Kaya nang pumasok ka sa isyu ni Miss, grabe tapang. Nako, nang binuhay ang natutulog na kaso, biglang napurol. Ipinaubaya na. Bakit mo pinaubaya? Hindi na kaya? Nakarating na ba sa'yo? Yung spy mo na traidor na nasa loob sa kalingap. Uy, teka lang, may spy daw na traitor sa loob ng kalingap? Oh, grabe yan May spy si Kapeso daw na traitor sa kalingap? Teka lang, pakinggan natin to kung sino itong babanggitin kaya niya. Nabigay ba sa'yo? Nag-info? Nadahan-dahan ka? Dahil naririnig ko dito? Oo. Mag-file ng kaso? Ang tinatawag mong prinsipe? Kaya biglang kambyo ka? At base sa live ni Langga kagabi, anong sabi sa live ni Langga Atiglo? Tumawag ka pala? Kayo? Anong? Hindi tinuloy. Teka lang, siguro babangkatin din yan mamaya, no? Ang last na binanggit dito ni Hayats, guys, ay tumawag daw itong si Kapeso kay Kayo. Kayo ba? Tama ba? Siguro para hingi ng abogado siguro. O anong advice ni Inay? Kay Inay, ni Buska. Anong advice ni Buskayo kay Inay? Nagtitiwala sa taong hindi mapagkatiwalaan. Huwag magtiwala sa taong hindi mapagkatiwalaan. O paano na tayo ngayon? So yun, no? Ang tinatawag nilang inay ay si AR. Yun po yung tinatawag nilang inay, no? Si AR po, yung big time na sponsor. At ito nga daw, si Kayo ay may advice kay AR, no? Kay inay, na huwag magtiwala sa taong, alam niyo na, parang traitor, yung mga ganyan po, hindi mapagkakatiwalaan. Ibig sabihin, huwag magtiwala sa taong hindi mapagkakatiwalaan. Yung tao na hindi mapagkakatiwalaan na sinasabi dito, guys, ay yun na nga, si Kapeso. Grabe. Apoy na mo! Paano na tayo ngayon? Tumawag ka para saan? Bakit ka tumawag kay Buskayo? Base sa sinasabi ni Langga Atiglo. Bakit ka tumawag? Humingi ka ng advices? Humingi ka ng abogado? Na yung magaling? Yun. Dahil naglukdo ka na ng mga kaso? Pag malas-malasin ka dito sa ginawa mo sa pagkain na dala ni Sis Nika, nako, wala ka talaga. Tingnan natin kung ang ninang mo dyan, nagkaigit-igit, ay andyan pa yan. Sino ba yung tinatawag ni Hayats na ninang ni Kapeso? Yung bang yun ba yung mga nag-i-sponsor sa kanya? Ito katanungan lang yun ba yung mga nag-i-sponsor sa kanya? Or yung narinig natin before
na magi-sponsor para sa kanyang abogado. Yun kaya tinatawag na ninang. Anyways, kahit sino pa yan, ay pare-pareha na lang yan. Yung ninang hilaw mo na nagkaigit-igit. Tingnan natin kung andyan pa yan. Maria Luisa Bringin, shout out sa'yo sis. Shout out. Normally kasi guys, okay, may mga, hindi ko man nila lahat, no? May mga nagsasabi na susuportahan kita. Sige, magbibigay ako financial support sa'yo. Bibigay ako ng ganito sa'yo. Eh, syempre, tatapang na yun dahil may mga iniisip siya na susuporta sa kanya, no? Pero pagka nandun na mismo sa kaso yan, anytime pwede ka iwanan ng nangako sa'yo eh. Hindi naman kontrata yun. Kumbaga, wala naman sila mga pinirmahan. Kapag alam nila na alanganin ka na, wala ka nang ipapanalo, ipaglalaban ka pa ba nila? Wala na. Iiwan ka na. Eh, wala namang kontrata eh. Ganun lang yun. Shout out sa'yo. Bubunutin ipin. Sabi nilang gatin. Bubunutin. Sana yun? Ah. 3 channel live sa isang araw. Gcash puno. Uy, Puno na kaya pati asawa, lapag Gcash din. Oh. grabe naman yun. Tatlong channel naka-live sa isang araw plus yung ano ng asawa niya eh nakalapag din ang GCash. Aba, maraming pera talaga to na ano, maiipon. Bakit mo nasabi ilang gatin? Nandun ka eh, nakabidji ka. Hmm, At bulaga okay. kayo mga viewers dyan na hindi makakaintindi. Sobra ninyo kapanatiko ni Baboy Ramo. Sobra kayo Tandaan nyo yan. kapanatiko. Jumong, shout out sa'yo kapatid, shout out sa'yo, shout out Ma'am Hayat, sa ating gwapa. Kabaryo, ang naaawa nga po ako kay Ma'am Nika eh. Grabe sakripisyo para lang madala sa dait. Oo! Yun ba yung ano guys? Yun ba yung parang narinig ko dati kay Dr. Lab? Yun ba yung time na nagpunta si ano doon? Yung sinasabi ni Dr. Lab na isang sponsor na sumusuporta kay Viancy sa lahat ng bagay. Siya ba yun? Baka siya yun, no? Nagpunta siya sa Daet. Siguro at that time, ang plano yata nila before is yung pag-usapan yung tungkol sa parating na birthday celebration ni Viancy. Kanya nga lang, sabi ni Dr. Lab ay parang walang nangyari kasi nag-swimming nga daw sila. Nag-swimming yung pamilya Batalero kasama si Kapeso. Yun ba yung time din na ano na nagdala si Ma'am Nika ng produkto? Baka yun kasi hindi layo naman ng ano eh. Layo naman po ng Metro Manila para magpabalik-balik po ano ng anytime. Baka yun din. Baka yun din. Comment na lang. Proud pa si Sis Nika. Sis, magdala ako doon ng paninda. Kahit papaano, makakatulong din sa kanila na mayroon silang mga frozen na tinda. Sponsor Mhm. ito ng mga Okay, so frozen goods. Okay, ngayon ko lang na ano, akala ko kung anong pagkain yun kanina. Now, frozen goods, maganda yun. Maganda yun. At pag sinabing frozen goods, kumbaga nagtatagal talaga yan. Hindi yung ibang mga paninda na kinabukasan o 2 araw ay nasisira na. Pag frozen goods, okay, good. sponsor. Pag sinabing sponsored, bayad na. Okay. Sige, tuloy natin. Kahit hindi nila ibinta yan, kainin nila lahat. Walang problema yon dahil bayad na. Pero anong So yun, yun naman pala. Kumbaga hindi ano yun, hindi for promotion yung produkto na dinala. Kumbaga tulong. Bayad na yun, bayad na. Kay itinda man din na ng Batalero, ibenta man nila o hindi, ay wala nang kaso yun. Kumbaga ano na yun hindi siya for promotion na paninda. Yun yung pagkakaintindi ko sa binabanggit nitong si Hayats guys. sabi, binigyan pa ng trabaho ang magulang. Dahil gusto niya, siya ang magbibigay ng trabaho sa magulang sa pag-promote ng tinda niyang plastic. Yun. So, si Kapeso, gusto niyang gamitin pati magulang ni Biancy, no, sa pagpo-promote ng plastic. Nabasa ko na, Baboy Ramo, na magpapagawa ka ng notebook at si Miss ang cover. So yun guys, nakalagay sa ating thumbnail po yun, no? Ang notebook na nandun yung mukha ni Biancy. Kumbaga gagawin niyang cover girl. Cover girl ng notebook. Talagang, ano
kumbaga, mautak din. Mautak din. Kumbaga, alam niya yung mga ginagawa niya. Kanya nga lang, hindi niya alam na may mga nasasagasaan siya. And, teka lang, siguro naisip ni ano, or napansin nitong si Kapeso nung unang pumunta siya diyan sa Daet na kayang-kaya niyang manipulahin ang pamilya na pinuntahan niya. Ay kaya niya siguro ginagawa ito, ano? Kaya niya ginagawa. Sa tingin niya siguro ay hindi mapapansin ng iba yung kanyang agenda. At ito na nga ang naging resulta. Ito na, nangyayari na. Sablay. Ewan ko lang kung matutuloy pa rin yung notebook na yan na sinasabi nitong si Hayats. No? Nakikita ko na sa unahan. Lalo nakita mo, malapit lang sa school. Kaya marami kang sinasabi tungkol sa mga pagkain na dala ni Sis Nika. Family business. Ano ang ibig sabihin? Family business. Ipinamana sa mga anak. At ang mga anak professional. Sa tingin mo ba, papasukin nila ang mga bagay na illegal? Na ikakasira sa kanila? Na yan ang kinabuhay nila mula nung maliit pa sila hanggang nagkaroon sila ng titulo? Yun ang hindi yun yung hindi kayang intindihin ni Kapeso Kumbaga wala siyang pakialam sa ibang bagay basta magawa lang niya yung kanyang agenda, wala na siyang pakialam sa iba. Kumbaga hindi na siya nag-iisip. Hindi na siya nag-iisip kung ano yung mga pinapasok niya. Kaya siya napapahamak Dahil sabi ka ni Hayats, utak, gamitin ang utak. hindi siya nag-iisip basta alam niya na pagkakakitaan niya yung isang bagay, may masasagasaan o wala, basta tuloy-tuloy lang siya. Walang lingon-lingon. Sa kanilang pag-aral? Sisirain nila yan? Mag-isip ka nga, baboy na mo. Palibhasa kasi, galing ka sa kakahuyan, bumaba, na nagpahaba lalo sa mga pangil. Okay. Kung mga professionals na yung mga anak ni Ma'am Nika, at kung alam nila na hindi maganda yung negosyo, hindi papayag yung mga yun. And of course, kahit mismo yung may-ari, hindi naman siguro nila gagawin yan. Kasi tumagal na yan Hindi siya pagkampi guys Kumbaga ina-explain ko lang na itong ang pinalalabas ko lang dito, itong si Kapeso ay talagang hindi niya pinag-iisipan yung kanya mga ginagawa. Basta bangga lang ng bangga. Kahit sinong mabangga, wala siyang pakialam, hindi niya alam na pwedeng mag-reflect or pwedeng bumalik sa kanya yung kanyang mga ginagawa. Kagaya sa Kalingap. Buti nga, sobrang haba ang pasensya ng Kalingap. No? Yan pa lang, si Kalingap Rab, tagal na niyang sinisiraan. Lalong-lalo na. Si Kuya Val. Pero ang ginagawa, pinagpapasensyahan siya at wina-warningan lang. Wina-warningan lang siya. Ayaw pa rin tumigil. Kaya ito, tutuluyan na nila. At talagang hindi basta-basta yung gagawin po nila kay Kapeso guys. Yan ang pagkakaalam ko and sa tingin ko alam niya na rin yan kasi binablog din naman yan ni Kuya Val po kung ano yung mga ibang plano para kay Kapeso kung paano nila pahihirapan. So, bahala ka dyan. Yari ka ngayon. Sinong sila? Mag-asawa na magulang ni Miss si tatay at si inay. Valen, shout out sa'yo, B. Shout out sa'yo. Si Kigwa ang spy niya. Oo! Oy! Si Kigwa, kunwari, nag-reaction. Teka. Tinuloy guys. At may nabanggit kasi kanina na meron daw spy. Itong si Kapeso. At ito binanggit si Kigwa. Sino ba itong si Kigwa? Nako. Bakit naman? Bakit siya? Sa lahat naman ng tao, bakit si Kigwa? Ang binabanggit kasi nila na Kigwa, walang iba kundi si Kindred. Naku, siya pa. Siya nga itong matinding pinagkakatiwalaan ng Kalingap. Nako, mukhang mukhang paninira din to sa sarili kong pag-a-analyze lang guys sila. Nagre-reactionan para sabihin ng mga viewers, ay hindi, nireaksyonan ni Kigwa si Bob. Bakit naman nasabi na
si Kigwa ay nakikipag-anuhan kay Kapeso. Bakit naman? Ano kaya reason? Pira mo, hindi yan sila magkalaban yan dahil si Kigwa nasa kalingap. He! Ang babaw ng mga ano niyo, pang-iisip ninyo. Ha? Ang babaw! Kami, hindi ninyo mapaniwala kung ano man ang paniniwala ninyo. Paano niya nalaman na mayroon siyang love letter kung walang nagbigay ng info doon sa kanya? Mag-isip nga kayo. Oh, yung pala yung ginagamit nilang reason, guys, no? Kaya sinasabi nila na magkakatsaba si Kapeso at si Kigwa ay dahil daw paano daw nalaman ni Kapeso na may love letter si Kigwa. Ay si Kapeso. So iniisip nila ay si Kigwa ang nag-inform kay Kapeso. Ano ano ba naman 'yan? Eh di ba? Bago pa na receive or actually pinuntahan ni nagkataon na nandun siya sa Daet, yung first na punta niya sa Daet, itong si Kapeso, ay doon niya din nakuha, no, bago siya bumalik ng Batangas, ay doon niya nalaman na meron nga siyang love letter. And before that, ay sunod-sunod yung mga vlogs ni Kuya Bal na may pinadalhan na ng love letter. And of course, no, matatantya mo na yan. Matatantya mo na kung ilang araw bago ma-receive from Daet to Batangas. Eh, hindi naman kalayuan yan, guys. Kumbaga, mga 2 to 3 days lang yan, ma-receive na niya. No? Hindi na kailangan ng informer galing sa Kalingap para malaman niya na mayroon siyang love letter. Yun lang ang aking dyan. Hindi na kailangan ng grabe naman yan. Kumbaga, kung sino man nakaisip yan, para sa akin, di ako naniniwala doon na si Kindred kay Kapeso, guys. Kumbaga, matinding akusasyon na yan. Matinding akusasyon yan. Para sa akin, Kung wala siyang kaututang dila na nasa loob sa kalingap. Ha? Shout out sa iyo, sis, Garrett Lim yun. Shout out sa iyo, maraming salamat. Tonten, malaki ang pangangailangan dahil 3 kaso. Hoy, Tonten! May kaso kay Duklad at mayroon niyang harapin kaso sa taong tinatawag niya palagi na prinsipe. Kung ano mang kaso yang ipafile, bahala na si KR dyan. Dito, sa mga pananalita niya tungkol sa pagkain, nadala ni Sis Nika, sa tingin ninyo, base doon sa sinasabi ni Sis Nika, sa comment section niya kahapon sa live ko, ilalapit niya sa abogado nila. Pag mayroong basihan sa mga pinagsasabi mo, baboy na mo, bullseye ka talaga. kahit naman siguro hindi abogado, pagka narinig at nalaman na merong naninira sa negosyo mo, ay maintindihan, may mali talaga dun. May mali. Yun nga lang personal na sinisiraan ka ng isang tao, meron nang mali. How much more sa isang negosyo na legal? Mas malaki yung mali doon. Malas ka talaga sa taong ito. Pinaparamdam ka lang ng paldo-paldo. Pero, isa-isang iglap, mawawala din pala dahil sa sobrang yabang at sa sobrang talas ng ngipin mo na hinahasak mo pa ng karburandum. Sasabihin yan, sasagot yan. Yung mga matatanda. Anong connection? Anong connection ng paninira mo dito sa mga ito? Alam nyo, guys, no, sa mga hindi pa nakakaalam, matagal na rin kasing merong hidwaan. Itong mga ayaw nila magpatawag na kasi na mga ano ba tawag sa nila dati nung nasa Kalingap pa sila, strikers. Sa ngayon, ayaw na nilang tawagin sila na strikers kasi wala na raw sila sa Kalingap. So, ang bagong pangalan yata nila ngayon is mga empowered woman. So, yan po yung grupo po nila, no? And alam ko na matagal na silang merong anuhan ni Kapeso. Kaya, bit-bit pa rin nila. Kahit nasa labas na sila ng Kalingap, bit-bit pa rin nila yung kanilang emosyon pagdating kay Kapeso. So, yan, no? Sa pamilyang yan, anong ginawa mo? Anong koneksyon sa aming pagkatanda? Sa ginawa mo? Na ngayon binabanatan ka namin. Tama bang sagot yung sabihin mong mga matatanda?
ad hominem sa amin, yan ang taong matalino. Ad hominem. Walang maibato na may laman, kundi ad hominem. Dahil gawain mo ang mag-ad hominem. Pag binalikan ka Ad hominem. Ano kaya meaning nun, guys? Okay. Natatandaan ko lang nung nasa college pa ako. Ito correct me if I'm wrong. Hindi ako perfect. Ang pagkakaintindi ko dyan, guys, is yung, kumbaga, kagaya niyan, merong nagsasalita against you, no? At ang ano mo naman ay hindi mo sinasagot ng direkta yung sinasabi tungkol sa iyo. Kumbaga, bagkos ay ipinagpipilitan mo pa rin yung kung ano yung gusto mong sabihin, pero hindi mo sinasagot ng direkta yung kanilang sinasabi against you. Tama ba? Well, hindi ako guys, hindi ako abogado. Kumbaga, yun na lang, tagal na eh. Sobrang tagal na nung nadaanan ko yan sa nung college days. So, sa mga mas nakakaalam diyan, comment nyo na lang kung ano yung exact meaning ng ad hominem po, ano? Yun lang kasi yung pagkakaintindi ko eh. Yung salita ka ng salita na hindi mo naman sinasagot or hindi ka naka-align dun sa sinasabi ng kaalitan mo or yung kalaban mo. May sinasabi against you, kumbaga, or may pinaparatang sa'yo, nagsasalita ka naman, pero hindi in line doon sa sinasabi niya. Meron ka rin pinapasok na kung ano yung katwiran mo, yun lang. Pero hindi mo sinasagot talaga directly yung sinasabi nila sa'yo. Yun lang yung pagkakaintindi ko. Comment nyo na lang po, guys. Tuloy. o paano na ngayon? Binalikan ka ng Kalingap. Yari Nasaan siya. na yung tapang mo? Ulitin ko? Ano ang pakinabang mo ngayon dyan sa mga sponsor na nila lumapit sa'yo? Ano ang pakinabang nila sa'yo na hindi ka na ngayon mapakinabangan nila? Dahil So yun, ano na ang pakinabang? Yan ang tanong ni Hayats kasi parang nilapitan siya ng sponsor para magamit ng mga sponsor na yon para kumbaga may galit yung sabihin na natin, may galit yung mga sponsors na yon sa Kalingap. Kaya nila ginagamit si Kapeso para maging armas nila against Kalingap para magsalita. Parang ganun yung pagkakaunawa ko, guys. Kaya sinasabi ni Hayats, ngayon, dahil hindi ka na makapagsalita against Kalingap, ay ano pa asilbi mo? Ano pa ang pakinabang sa'yo ng mga sponsor mo? So, yun lang yung pinakikinabangan. Ibig sabihin, yun lang yung pakinabang ng mga sponsors kay Kapeso, yung pagdadadakdak niya, yung paninira niya. Tama ba? Comment na lang, guys. kung na ang bibig mo, kahit pinatikong ka ng abogado mo na pinagbawalan ka na huwag ka munang magreaksyon. Magreaksyon ka pa rin. Di ba matapang ka? Nagyayabang ka nga eh. Tinatawanan mo pa nga eh. Talagang Yun, tinatawanan ni Kapeso nung yung initial hearing dapat ay hindi siya nag-attend, no? Siguro may nag-advise nga sa kanya doon. At ang masaklap, guys, ay nag-live siya na parang pinagmukha niyang tanga yung mga nandun daw at yung mga naghintay daw sa kanya. Sino ba unang-unang maghihintay sa kanya kundi yung fiscal? Di ba? Kasi official yun. Kumbaga naka-schedule yung session na yun. And of course, yung mga abogado, mga fiscal na yan, ay marami rin silang ibang activities. Kaya lang, in-schedule. No? Kumbaga, prioritize nila yung bagay na yon. Tapos sabihin nagmukhang tanga. Yari ka. Magagamit nila ngayon, yung video mo na yon. Eto, pakinggan natin, may sasabihin si Kalinga Prab dito. yabang pa rin, grabe, sobrang yabang. Pinagmamalaki pa niya yung hindi niya pagsipot. Mhm. Ayun tuloy, lalo siyang napahamak doon. Ayun na. Minsan kasi, pag nasobrang kasayabang talaga, ay diyan ka mapapahamak. Totoo yun. Ano? Ngayon, pinakita yung live niya dun sa fiscal. Sa sobrang kayabangan niya. Bahala siya mag-explain doon sa pagkita-kita. So yun.
Sabi ko na nga ipinakita na sa fiscal yung buong live video ni Kapeso. Ay, nako. Hindi niya nirespeto guys yung hindi niya nirespeto yung ano ng diet. Wala siyang respeto talaga na tao. Kumbaga sabi nga hindi talaga gumagamit ng meron ba talaga siya o wala? Siguro may utak pero ang expertise niya ay yung panggagamit lang. Pero hindi nagagamit ng tama. No? Tingin ko lang. Di ba baboy mo? Yung pagtawa-tawa mo sa live mo, tinatawanan mo sila na nagsipuntahan doon? Tingin mo, manatili kang ganon? Ngiting demonyo? Hindi. Hindi talaga. Sabi ni from UK88, Team Guapa, kung mangyari, pista-pista tayo. Ay talaga, magpista-pista tayo. So yun, kapag pagka ang binabanggit nila actually dito is yung tungkol kay Ma'am Nika po kapag ka tinuluyan siya ni Ma'am Nika na idemanda ay magpiesta-piesta sila. Of course, kahit ang mga grupo ng Team Kalingap ay magpipiesta-piesta rin dahil sa mga kung pag nalaman na natin ang mga resulta ng mga kaso na isinampa ni Kuya Bal at saka ni Kalingap Prab. Piesta-piesta din kami, hindi lang kayo. So yun lang guys, so hanggang dito na lang ulit. And sana ay naging malinaw ang ating ginawang pagre-reaction sa ngayon po And if ever nagustuhan naman po ninyo dito ang ating ginawa ay mangyaring pindutin lang po yung like button. And of course, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pindutin nyo na rin po yung subscribe button. So hanggang dito lang and magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So God bless po sa lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Bye-bye.